Good news sa mga estudyante. Gusto nyo ba magkaroon ng trabaho at kumita habang nag-aaral? Merong offer na Cash for Work tutoring program para sa mga college students. Tara, pag-usapan natin. Ito ay isang programa ng DSWD kung saan ang mga kwalipikadong college students ay nagsisilbing una, tutor, nagtuturo sa mga batang hirap o hindi pa marunong magbasa, at ang youth development worker. Sila naman yung nagtuturo sa mga parents o guardian ng mga bata. So sino ang maaaring mag-apply? Karaniwan, target ng programa ang college students mula sa low-income families. Number 2, enrolled sa partner state university o kaya ay colleges o kaya ay local universities. At sasailalim sila sa training bago maging isang tutor o YDW. Magkano ang natatanggap na cash? Ayon sa DSWD, ang mga college student beneficiaries ay tumatanggap ng cash for work na 500 pesos kada araw. 500 po yan para sa 20 days niya tutorial cycle. At yan ay katumbas na hanggang 10,000 para sa buong cycle. So depende po yan sa implementasyon at regional guidelines. May pagkakaiba ba ang natatanggap sa bawat rehiyon? Yes po, sa mga mas bagong implementasyon, may mga payout na ibinatay sa regional minimum wage rate. Kaya maaring mas mababa o mas mataas na kaunti, depende po yan sa lugar. So halimbawa, 9,360 sa ilang beneficiary sa Central Visayas. At kung kayo naman ay tiga Siargao, 8,700. At iba-iba po yan, depende sa regional wage rate at guidelines ng DSWD. So paano mag-a-apply sa DSWD Tara Basa Tutoring Program? Unang-una, alamin kung may implementasyon sa inyong lugar. Ang Tara Basa program ay hindi laging bukas sa lahat ng paaralan at lungsod. Karaniwan, isinasagawa ito sa mga partner sa state universities and colleges o kaya ay sa local universities o kaya ay sa LGU o sa local government units. Number 2, maghintay na anunsyo. Ang DSWD Field Office Paaralan o School o LGU ang nag-aanunsyo ng recruitment para sa mga tutors at youth development workers. Number 3, ihanda ang mga dokumento. Karaniwang hinihingi, school ID, certificate of registration o kaya ay proof of enrollment, valid ID at iba pa mga dokumento na maaaring hingin ng DSWD o partner school. Number 4, sumailalim sa screening at training. Kapag napili, sasailalim mo na sa orientation at training bago magsimula bilang isang tutor o YDW. So sino maaaring mag-apply? Kailangan naka-enroll kayo at isang college students. Karaniwang mula sa low-income households at naka-enroll sa partner SUC o LUC na programa at handang dumalo sa training at tutorial sessions. So saan pwede magtanong? Makipag-ugnayan tayo sa pinakamalapit na DSWD Field Office o kaya ay sa Student Affairs Office sa inyong mga school. So itanong nyo at sa inyong LGU Social Welfare Office. Disclaimer lang po, ang nilalamang ito ay para lamang sa layunin pang edukasyon at pagbibigay kaalaman. Ang mga kwalifikasyon, proseso ng aplikasyon, mga kinakailangan, schedule at benepisyo ng DSWD Tara Basa Tutoring Program ay maaari magbago alinsunod sa mga opisyal na patakaran at anunsyo ng DSWD. Para sa opisyal at pinakabagong impormasyon, bisitahin lamang ang website ng DSWD.